Hamas patuloy na pinapadapa ngayon ng Israel at marami po sa mga kampo nila na nasa ilalim ng lupa ay nakubkob na po. Yan po ang ating aalamin at pag-uusapan ngayon. So magandang oras po sa lahat ng mga taga-subaybay, lalong-lalo na po yung mga solid sangkay. Alam nyo, parang gusto ko tuloy gumawa ng Facebook page na ang pangalan po ay Solid Sangkay. Tapos lahat po ng nakafollow doon sa Facebook page na yon ay Solid Sangkay lamang. So anong tingin nyo mga sangkay? Just comment down below. Anyway, bago po tayo magsimula, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. So sa baba ng video na to, may makikita po kayo dyan, subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo po kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, eto po, Israel, guys. Ay, nako. Israel na naman tayo at Hamas, mga sangkay. Kasi, alam niyo, marami po talaga nag-aabang sa update tungkol dito, lalong-lalo na po yung mga Kristiyano. Dahil ulitin ko, lahat po ng Kristiyano, lalong-lalo na po yung mga born-again Christians na nagbabasa po talaga ng Bible prophecy, ang Israel po ay isa sa tinitingnan na may malaking bahagi, no? Pagdating po sa mga propesiya sa Biblia, pagdating sa rapture, pagbabalik ng ating Panginoon, ano pa ba? Digmaan na paparating like Gog and Magog, itong Antichrist, Armageddon, at marami pa pong iba mga sangkay. So, itong pinakahuling stage ng mga propesiya sa Biblia, ang Israel po ang isa sa may pinaka main character, kumbaga. So, ito na nga mga sangkay, Israel-Hamas War, IDF or Israel Defense Force Fighters defeat multiple Hamas terror cells. Ito po yung pinagkukutaan po mga sangkay ng Hamas. So, dahan-dahan na po. Ang sinabi pa naman po ng Israel, 2 araw na lamang po yung pinakataning nila. Well, tingnan po natin. This is day 28 in the Gaza-Israel war, and yesterday IDF fighters fought bravely inside the northern part of the Gaza Strip, defeating multiple Hamas terror cells that attacked them using everything they had. So ayan po yung mga nakubkob. Okay? Hindi madali ang ginagawa ngayon sa totoo lang ng Israel kasi unang-una yung kanilang kalaban nasa ilalim po ng lupa. Tapos ang ginagawa pa pong panangga ay itong mga kababayan nila ng mga Palestinians na instead na palayuin po nila kasi may digmaan, kanila pong pinapag-stay. So ito, good news po ito mga sangkay na marami na po sa mga kampo ng Hamas sa ilalim ng lupa ay nakukubkob na po ng Israel. Including anti-tank missiles, gun snipers, explosive devices. Yan po yung mga nakuha nila mga sangkay na weapon. And suicide drones. Grabe. IDF forces destroyed the enemy and completely surrounded the Gaza city. This is a major step in defeating Hamas in the northern part of the Gaza Strip. Ayan, mga sangkay, makikita nyo sa video, marami po mga building dyan, pinapadapa po talaga nila. Kasi sa ilalim ng mga building dyan, mga sangkay, nakikita po, ma-high-tech po ang Israel eh. Nadedetect po nila kung asan po yung mga pinagkukutaan ng mga tunnel nitong Hamas. Kaya makikita nyo mga sangkay, may mga building na pinapadapa po talaga nila. Kaya nga, sana po, lahat na po ng mga nasa Gaza ay umalis na. Doon marami na po ang nag-alisan, pero sana, lahat na po sila para talagang mas madali ang pag-atake dito sa Hamas. The IDF announced that 4 additional soldiers lost their lives. Okay, nadagdagan na naman ng 4 mga sangkay na kasundaluhan mula po sa panig ng Israel. Nakaraan mga sangkay, mga 9 or 10 ata yun. At ngayon, nadagdagan na naman po ng 4. At ganun talaga. Ito po yung nakakalungkot sa part ng nasa digmaan. May mga nasasawi po talaga. Naalala nyo yung sa Marawi, di ba? Napakaraming nagbuwis ng buhay mga sangkay. In the battles against Hamas. The total numbers of soldiers that died since the war began rose to 23. Okay, 23 na po na mga sundalong
Israeli ang nalagas. Hindi po basta-basta yan, mga sangkay. But ang Israel po ready pagdating sa ganyan. Nasanay na po silang ganyan, mga sangkay. No? Simula pa po nung una, panahon pa po ni King David. Sanay na po sila sa digmaan na ganyan. Yesterday, the Islamist Hamas organization went a step further, engaging in psychological warfare against Israel by taking videos of IDF female soldiers that are held captive inside terror tunnels as they're naked, sending these links to the families of the soldiers. Grabe. Grabe yung ginagawa nitong Hamas, mga sangkay. The IDF called on the families not to open those links. In the northern border between Israel and Lebanon, Hezbollah is carrying out massive attacks against IDF positions and civilian locations using mortars, rockets, anti-tank missiles, and sniper rifle. One IDF soldiers got hurt while a Hezbollah suicide drone exploded on a military base. Grabe. So, hindi lang po Hamas, mga sangkay, na terror group ang kalaban dito ng Israel. Kaya nga, malaking bagay na magtagumpay po dito ang Israel kasi ang kalaban po dito, mga terror organization. Okay? But again, mga sangkay, hindi po mga Muslim ang kalaban dito. Kumbaga, bahagi lamang po ng mga Muslim. Ito po yung mga mga taong hangal po talaga ang kaluluwa. Pero marami po mga Muslim na mga babait, mga sangkay at kaibigan din po natin. At maging sila, mga sangkay, may mga sundalo po ng Israel na Muslim. No? At tinutugis po itong Hamas. Kasi Hamas lang po talaga ang problema dito. Moreover, we see Iran's support of Hezbollah sending in militias, sending in ammunition through Syria and into Lebanon. Tingnan niyo, mga sangkay. Look at the picture. Ito po yung mapa. Kaliit-liit po, mga sangkay, ng Israel. Ito po. Ito po ang Israel, Pero pinagtutulungan po. Ito lang po, Pero pinagtutulungan ng mga nakapalibot, pambihira. This war is regional. We still hear the Houthis in Yemen voice their support for Hezbollah and their support for Hamas. So, ibig sabihin, mga sangkay, pati gobyerno na ng Yemen, gusto na makisali sa digmaan. So, halos nagtutulong-tulong na po sila ngayon. That's why we have to pray for Israel na maging matagumpay dahil kung magtatagumpay itong terror organization, okay? Malaking banta po ito sa seguridad ng buong mundo. United States, Western countries, sama po yung mga kaalyado like Philippines. What if pasukin na rin po tayo ng mga yan? Hindi po malabo, mga sangkay, di ba? Declaring war against Israel. I urge on all of you, please pray for the peace of Jerusalem. Let's end this war here in the Middle East, near Israel, before it reaches the United States, Europe, and the rest of the world. Yun ang sinasabi ko, mga sangkay. Na dapat matapos, dito pa lang matapos, ha? Tingnan, papakinggan yung mga sangkay, yung sinasabi ni Sir. Middle East, near Israel. Let's end this war here in the Middle East, near Israel, before it reaches the United States, Europe, and the rest of the world. Ayan, mga sangkay. Kasi, kapag hindi manalo ang Israel dito, malaking gulo to sa iba pang mga bansa. Like Europe, especially America. At Pilipinas, mga sangkay, dahil nga po kaalyado natin yung Amerika at saka Western countries. Japan, South Korea, Taiwan, Singapore. So kung mananalo po ang terror organization, kapalibot yan, mga sangkay. Pag nagkaisa po yan, nako. That is why kailangan manalo ng Israel. And
Let us pray for the peace of Jerusalem. Ay pagpanalangin din po natin mga sangkay, lahat ng mga Jewish, lalong-lalo na rin po yung mga inosenteng nadadamay like yung mga Palestinians, no? So ano po ang inyong komento mga sangkay sa pagkadurog ng mga kampo ng Hamas? Just comment down below. And now guys, inimbitahan kitang isubscribe yung isa kong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo ng mga sangkay, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.